O kaya, doon sa mga nagko-complain na baka may masasabi sa aking mga vlogs o yung iba sa mga vlogs ko at yung sa aking FB Live. So, isa lang sasabihin ko dyan. Ah, wala akong intensyon na mangonsensya. Sa dami na ng taong nakasalamuha ko at nakita ko, lalo na mga, yun ang pinakamasakit sa lahat eh. Kung sino pa yung taong simbahan, nung nagsisimba ako dito sa amin, hindi yung pare ang naninita sa akin eh, yung mga taong simbahan. Bakit daw hindi ako magsaklay. At kahit ibang mga tao sabihin bakit hindi ako mag-e-bike or anything. Well, pinababayaan ko na lang yun kasi baka talagang hindi nila alam kung saan ako komportable. Lagi akong ikinukumpara kay Kuya Bok. Ba't daw si Kuya Bok, pwede magmotor, pwede mag-e-bike, so uulitin ko lang yun. Si Kuya Bok ho, si Kuya Efren po, o si Kuya Bok, ang diferensya lang ho niya polio. Pero aside from polio, wala na siyang ibang diferensya. Kasi kung ako ho ay mag-e-bike at yun halimbawang hindi ko namalayan or baka ho pag umano sa hump or baka ho tumalsik ako, wala hong balance yung katawan ko. Hindi ko nga makontrol yung e-bike siguro eh. So, sasakay pa ako ng e-bike. So, yun ay example. Kasi marami nagsasabi, bakit ka naglalakad? Kung doon ako mas safe at doon ako mas komportable eh. Oh. Yun. Baka ako kasi mas disgrasya pa ako pag naka-e-bike ako. Diba? Yun lang ho. Kasi minsan talagang bakit hindi ako nagsasaklay? Unang-uno, pag naitukod ko yung pag hila ko pag ginanong ko yung tungkod, baka ako rin yung mabuwal. Kasi hindi naman ako sanay na nakababa, nasanay ako pag ganon, di ba? Hindi ho yun yung nakasanayan ko, tsaka yung ergonomics ko, human ergonomics is hindi na ganon. So hindi ho ako nangungonsensya. Kung tamaan kayo ng mga video ko, nasa inyo na ho yan. Hindi lang naman ng mga kahit yung ibang mga tao sinasabi. Kasi kung nangungonsensya ako, dapat meron akong minensyon, wala naman akong minensyon eh. At saka yung iba sa inyo rin eh. Oh. Kung tinatablang kayo, kasi kayo yung unang nagsasalita. And then pag tinablang kayo, di ba? All I'm saying was, okay lang kayong maging faithful eh. Okay lang kayong dapat naman. Kaya nga ako sinasabing mali yun. Pero wag kayo yung di ba? Pag sinabihan kayo na magdahan-dahan, magganyan, magdahan-dahan kayo. Magdahan-dahan kayo kasi baka hindi ko nakikita yung mga sarili nyo. Magaling kayong sa iba, pero double standard kasi yung iba sa inyo. Kagaya ko, di ba? Sinasabi, tulong ako sa iba. So, ginagawa ko example, yung sarili ko na. Diba yung wheelchair nga, yung customized wheelchair na kinuha ko sa PBF, tulong ko na sa sarili ko yun. Kasi kung kailanganin ko nga, hindi naman natin masabi, di ba? Na kailanganin ko. Tsaka hindi lahat ng naririnig nyo in full context. Yun kadalasan based dun sa pakiramdam ng kausap nyo. So hindi yun yung absolute truth. At kahit itong sinasabi ko, hindi naman ito absolute truth na katotohanan talaga eh. Walang absolute truth. Kaya mahirap makinig sa sabi-sabi. Kasi iba-iba naman tayo ng nararamdaman at sitwasyon sa buhay at maging sa bahay. So, kaya nga sinasabi ko doon sa ibang mga member, magdahan-dahan at wag gumawa ng senaryo. Diba? Kung lalabas kayo, siguraduhin nyo na walang mag-aalala sa inyo pag uwi. Diba?
Kasi iba sa atin, tatablan, magsalita, maganyan Kung alam nyo lang yung history ng pinagdaanan ko sa buhay, kung tutusin, hindi naman ako dapat ganito, di ba? Siguro nga kung hindi ako nakapag-aral siguro at hindi nakapagtrabaho kahit papaano siguro. Kung magiging officer ako, mukha din kung officer ako at wala akong hindi ako nakapag-aral malamang wala rin akong kwentang officer pag gano'n. Di ba? Kaya hinay-hinay kayo. Okay lang magbiro, pero dapat pag kayo ay inasar, matuto kayong tumanggap. Whether harapan or talikuran. Minsan, matuto rin kayong tanggapin yung talikuran. Kasi minsan may sinasabi rin kayo, may pinadadaan din naman kayo sa ibang tao Diba? Kung may pinadaan kayo sa ibang tao, expecting nyo, kahit sa messenger yan o sa ibang tao yan, ipadadaan din yan sa messenger o sa ibang tao. Tsaka tanggapin nyo na kasama sa buhay kasama sa samahan, kasama sa organisasyon yung tawagang hindi mo pangalan, lalo na kapag ka naiinis sa iyo yung isang tao. Ako, 'di ba? Pilay, tululaway, suplado, kung ano. Sige, maraming basher, okay na yan. Pero positively kasi may ginagawa ako. May naitutulong ako sa community kahit na ganito kaliit. Hindi ako katulad nung iba na papabongga. Kasi ano ba yung posisyong hawak ko? Barangay. So dapat within the barangay lang. Hindi ako tulad nung iba na yung malaki yan and then hindi naman ma-accomplish. Diba? Tsaka mahirap yung pray kayo ng pray, you pray the rosary, you pray ganito, and then wala kayong nagagawa sa action part. Buti na lang at may napapakiusapan tayo kasi yung tao na yon baka hindi lang din nagsasalita, di ba? Kasi yung mga tao, minsan hindi na magsasalita yan kasi hindi na dapat pansinin. Minsan masyado tayong concern na nakakahiya, yung ganyan. Kung nasa office ka, nasa school ka, pwede. Kung corporate ka, tsaka sa school ka, pwede. Kasi, siyempre dapat presentable ka. Pero sa barangay, yung mga taanod niya sa barangay, sanay humarap ng mga taong grasa. Dito sa barangay namin nagbabalik sila ng mga taong grasa Kung saan talaga yung lugar noon, kino-coordinate nila. So, sanay sila sa pababaho. At saka napapasalamat din ako na ang aming kapitan na si Cap Mike walang pinipili. Pwede kang lumapit sa kanya anytime. Kahit anong suot mo, kahit anong itsura mo, minsan nga gugulat ako, dumating si Cap sa barangay, pagbaba niya ng sasakyan niya, may lumalapit na sa kanya na parang galing sa may di ba, parang titignan mo parang madumi, di ba? Pero kinausap ng ating kapitan at tinulungan. At ganoon din yung iba rito sa barangay. Kasi ang concern kasi ng ibang mga tao is kailangan mali. Sige, wala namang masama doon. Part ng yun Pero sa mga tao na sa ginagawa ko umiikot, ganyan. Kasi yun yung katotohanan. Nag-iikot ka kung saan ka pupunta rito sa Barangay Molino to kasama si PWD advocate, natural papawisan ka. Naiintindihan ng ibang mga tao yun. Diba? So yun, di ba? Sa akin, bago kayo magsabi, doon na kayo. Lagi niyong sasabihin na hindi kayo exempted, hindi kayo kasama kayo rito sa minsan tinatamaan kayo dito. At saka, yun lang may iwan ko sa inyo, hindi porket mas bata at anak nyo, wala nang sasabihin tama. Yun lang sa mga magulang, advice ko lang kung may tamang sinasabi yung anak nyo, pakinggan nyo. Kasi hindi naman lahat ng tamang bagay na-experience nyo.
At hindi lahat ng tamang bagay alam nyo. Kasi ako sa experience ko, wala. Napipilitan lang. Pero pinaninindigan pa rin, tama sila. So, yun lang po.